Kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung may mga droga ka, maghanap ka na ng ibang lugar. Kalaki naman ng Pilipinas, mamili ka, Cebu, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Oh, alam niyo na, narinig niyo na 'yon, ha? Malutong. So sinasabi na yan, ganyan din ang ginagawa ni dating Presidente Duterte noon, no? Nung nagbigay siya ng pabala. Kaya payo ko diyan sa mga gumagawa ng kalukuhan, ng illegal diyan sa Davao. Halimbawa, pag naging mayor 'yon si President Duterte, huwag kayong aalis ng Davao, diyan lang kayo. Hindi naman niya kayang gawin 'yan. Hindi niya kayang gawin 'yan. Huwag kayong maniwala 'yan. Kwento lang niya 'yan kasi election eh. Tapos pag naging mayor na 'yan si President Duterte diyan sa Davao, ang gagawin nyo, mga negosyante kayo ng mga illegal dyan, yung lahat ng mga kasosyo nyo sa iba-ibang lugar, dalhin nyo dyan sa Davao, dyan kayo mag-ipon-ipon. Gawin nyo yung pinaka sentro ng negosyo nyo dyan sa Davao. Kasi hindi naman niya kayang gawin yan. Sino bang naniniwala dito na kayang gawin yan ni President Duterte? Pakaganda niyan. Dapat dublihin nyo pa yung pagninegosyo nyo dyan ng mga illegal dyan sa Davao. Dalhin nyo dyan, lahat dyan. Pag naging mayor yan si President Duterte dyan sa Davao. Kinig kayo sa akin, no? Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniniwala. Ay sabi, extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo, wag. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Na walang problema ang tao dito. Hindi ko kay laking Davao ako eh. Dumating ako dito, nakakarang ba? So do not fuck with me. O, kita mo? Kita nyo naman yung itsura niya, di ba? So hindi naman siya seryoso sa sinasabi niya, di ba? Parang nagbibiro lang naman siya. Kung gumagawa kayo ng illegal, huwag kayong aalis dyan sa Davao, dyan lang kayo. Hindi naman siya seryoso. Tingnan mo ng itsura niya. Mukha ba siyang seryoso? Hindi naman O, di ba? This is my city and I want it a peaceful city. At hindi naman ako nakikialam sa tao dito. I just want a peaceful city. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo kaagad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact na nila yung kung sino itong mga ulol na to. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung syudad ko. Ayaw ko na putang inang droga. Punta ka dito, magnegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Maghanapan kita ng paraan paano ako makatulong. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Pasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga. Naghanap pala ng kamatayan, putang ina. Sa totoo lang, no, sa lahat na naging presidente na naabutan ko, ito talaga yung pinakagusto kong presidente to eh. Dahil talagang may sinasabi bago naging presidente to. Laging may habulan talaga, hinahahabulan talaga, hindi lang ordinary, mga patrol car pa yung maghahabol sa kanila. Bigla na darating yung patrol car tapos yung hahabulan yan. Nung naging presidente to, talagang tahimik talaga, tahimik. Ang mga alas city pa lang, 7:30. Wala na, tahimik na talaga sa kalsada. Sana magkakaroon ng pagkakataon na maging presidente ulit to. Talagang yun ang kailangan ng Pilipinas, ng mga ganitong klaseng tao maging presidente. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para makapag-aral ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoenyo ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-enkwentro tayo, bubuhayin kita. Kayong mga hold upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo,
kuhanin niyo yung pera. Do not expect na kung ako ang mamayor, mag-enkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. Wala ako. I cannot. It's for history to judge me. I will not. Hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padahon. I cannot pass judgment upon. Basta itong Davao will remain peaceful. Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao, ang papalit sa atin, yung matitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang, papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O, dili sabihin mo sa human right. Sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok, na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa syudad niya. Hindi ako gana, ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So if you will be the mayor, Isali kita. ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinanglan. Ang Drug rehab. Kaya mga rehabilitation yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, wag na magdagdagan. Wag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nagminus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tawagan mo lang polis. Putang ina, trabahuin ninyo yan. Kasi ayaw kong... mayor comment. Kay Mayor Mabilog sa Iloilo is now in the country. Bumalik na at siguro tatagpo. What can you say about it? It's no longer wala na akong power maghabol sa kanya. Nung